So, ayun na nga, for today's video, pag-usapan natin yung mga basura. Oops, huwag mong i-stop. Huwag mo rin i-scroll. Panoorin mo, tapusin mo yung video. Baka malay mo, may share ako sa'yo na pwede mo din i-adapt. Yung nagsimula yung solid waste management na mag-implement sila ng proper waste segregation, malamang lahat tayo nahirapan. Hindi lang yung ating lokal na pamahalaan, pati tayo nahirapan, no? Unang-una, lahat ng tao nagturuan kung sino ba dapat ang magsimula nito. But hindi laging nasa isip ng mga tao yung gusto nila ng mabuti, ng maayos, ng maganda. Ang problema, pag may ini-implement na bago, karamihan takot, definitely takot for a change. Ayaw nila nung pagbabago, resistant to change. Kaya nga, imbis na sumunod agad, anong nangyayari? Kumukutak. Panayang kutak sa Facebook, binabanata naman nagpapatupad. Pero alam niyo ba, ang dami naman ng ginawang mga batas para sa ganito. At meron tayong Republic Act 9003 na inimpose matagal na panahon na. So, kahit walang ordinance, pwedeng ipatupad talaga ito. No? Merong fines doon, may mga penalty na nakalagay doon. Kaya nga naman, strict implementation lang naman ang kailangan para maisakatuparan ito. Sa kasamang palad, so ibinaba na naman nga sa barangay ang trabaho, kaya naman napipilitin ang mga punong barangay na i-implement ito. Doon napakahirap dahil hindi naman ganun kadami ang manpower ng barangay at ang resources na meron ito para ipatupad yung solid waste management, proper waste segregation. Pero yun na nga, kailangan sumunod dahil may mga ginigradean din ito. Nagkaroon pa nga ng isa pang tinatawag na IEC yung sa tulong ng mga sagip kalikasan. Definitely, ang tingin ko ang trabaho nila is sila yung mag-educate sa komunidad kung paano mag-waste segregate, no? Actually, ang dami naman ang binigay na flyers, tarpaulin, nakapost naman sa mga Facebook at lagi tayo nakababad sa mga Facebook natin, sa social media. I'm sure nababasa kung ano man yung mga nakalagay doon, kung kailan dapat ilabas ang karton, ang mga biodegradable, ang mga non-biodegradable and recyclable materials. Ang problema, kahit na ang dami ng ginawang batas, kahit na ang daming ginawang alituntunin at mga, ayun na nga, mga posters na dapat sa pagsunod, hindi naman ginagawa, hindi rin naman sinusunod, di ba? Noong nakaraan may nagsabi dun sa aking kapitan, sabi niya dapat daw, kagaya daw doon sa pinapapanood niya sa telenovela, dun sa Korean and also the Chinese na may pinaglalagakan daw ng mga waste yung tao. Well, actually, kung sapat lang ang lugar at resources ng barangay, kaya naman talaga. Pero yun nga, hindi nga. We just make use of what we have. Pero alam niyo ba na ang pag-i-implement nito, madali lang sana kung tumutupad tayo mismo. Pag nag-impose ang gobyerno ng mga gantong alituntunin, sinusunod natin, hindi yung nauuna yung reklamo natin. 'Di ba? Kaya tayo nahihirapan umangat, kaya tayo nahihirapan maging maayos. Kasi imbis na makinig na tayo at sumunod, nagiging resistant pa tayo. Parang mas magaling pa tayo dun sa mga gumawa ng batas. Which is dapat, kung may ginawa na sila, itry na muna natin sundin yung ginawa nila. Saka tayo mag-react pag talagang hindi talaga siya, alam mo yun, angkop dun sa ginawa nila. Yung sa waste segregation, kaya siyang simulan sa bahay. Sinasabi nila, isi-segregate pagdating dun sa landfill, sama-sama. Well, actually, nga palang ipasort nyo yung basura ninyo sa mga nangungulekta ng basura. Very unfair din naman sa mga nagtatrabaho na yun para ipasort nyo yung sarili ng basura. Hindi ba kayang gawin sa sariling bahay? Yung pagsusort ng sariling basura. Madali lang naman eh. Actually, ako at first, yung few months, nahirapan din ako i-implement to sa bahay. Ang hirap din talaga. Dumating pa sa point na isinabog ko yung mga basura at ipinasort ko siya sa mga bata para ma-realize nila. Kasi sila yung hindi marunong magtapon sa tama eh. Sila yung hihirapan sumunod kahit na may mga label na yung mga bins. Sila yung nahihirapan. So, ang ginawa ko, sinabog ko lahat yun. Higyan ko sila ng mga gloves. I-sort ninyo yan. Para matutunan ninyo na kapag hindi yan nakasegregate, isasabog nyo ulit yan the second time around at kayo ulit ang mag-segregate yan. Ngayon, as of today, no, nung nagmungkal ako ng mga basura, nag-check ako ng mga basura, merong mga ilan, siguro mga tatlong, halimbawa, doon sa bin ng tissue, may mga naiwan na mga 3 perasong, may mga naligaw na 3 perasong plastic, yung mga, kumbaga, kung meron mga naliligaw na item doon sa bins na nakasegregate na dapat, is hindi na ganun kadami kagaya ng dati. Hindi na siya ganun talagang parang hindi sumusunod. At least ngayon siguro kalimutan lang ilagay yung paper doon sa paper waste bin, napunta siya sa plastic. So mga 3 peraso, 2, ganun na lang.
So makikita nyo dyan, segregated na, at makikita nyo yung bin sa bahay ko, naka-labeled talaga siya. In-implement ko siya. Kasi nga, it all start from our home, di ba?